Kamusta kayong lahat? So, ayun, long time no vlog kasi na-busy. Ang dami nating pinagkabisihan nung nakaraang buwan. From April, ang daming ganap na hindi ko nakwento sa inyo. Dahil simula nung nagkatrabaho ako, bihira na rin din ako makapag-vlog. Kasi nag-focus ako sa trabaho. Nagla-live naman ako, pero nag-update naman ako sa live. Pero hindi tulad na dati na active ako sa vlog, sa YouTube. Diba? Always ako nagla-live. Ngayon kasi simula nung nakapagtrabaho ako from April to May. Minsan sa 1 week, nakakaisa, 2 beses na lang ako mag-live. So, ang daming ganap. Hindi ba nagtrabaho ako sa clinic? After kong hindi ako nag-resign kasi sa clinic kasi wala naman akong pinirmahan. Ang dami kong na-experience sa clinic. Bad and good memories. Marami akong mga good experience, bad experience. Marami akong marami din ako natutunan doon sa clinic. Pero hanggang ngayon, yung sahod hindi pa binibigay sa akin. Hindi pa nila binigay yung sahod ko. I don't know why. Maraming mga empleyado na hindi na ibigay yung sahod. Pero, ko. Actually, nagbigay ng sahod pero kulang. Malaki pa yung kulang. Bali, hindi namin nakuha yung last pay namin. Yung sahod namin. Pinangakuan kami na ibibigay, pero hanggang ngayon, wala pa rin. So, ngayon, magpapalaundry ako kasi hindi ko nito dadalhin ng Katmon. Ngayon, nandito ako sa city. Kasi, may patient tayo. Nandun pa rin ako ng patient, guys. Diba sabi ko sa live, hindi na ako natanggap ng patient kasi magpo-focus ako sa in situ ko. Pero nakapag-file na ako ng in situ, mga requirements. Ang isa na lang yung kulang ko. Nante ko na lang yung kaya ako nagtrabaho kasi para pambayad sa in situ ko. Malaki-laki din yun. Pagkatrabahuan natin. Ulis ako ng ganda kasi yung pinagtatrabahuan, pinaghihirapan mo. Then, sa mga nagtatanong nga pala guys, bakit wala na si Nikki, sasagutin ko yun mamaya. Wala si Nikki, wala si Inti sa bahay, sasagutin ko yun mamaya. Pero siguro sa part 2 na lang ng video ko kasi mataas-taas yung ating pag-uusapan about dyan. Siguro sa part 2 na lang. So, kwento ko muna sa inyo yung mga naging ganap. Hindi ko alam kung interesado pa rin kayo sa mga naging ganap sa buhay ko nung nakaraang buwan at saka yung buwan nga ngayon May 30. So, walang to. Thank you pa rin sa nandyan nag-stay na nanonood sa mga vlog ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Kasama kayo sa journey ko kung saan man ako pupunta. Ngayon boys, pupunta po ako sa laundry shop. Pa-laundry tayo guys. Okay, ang dami nating labahan dito. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan tayo dito sa boarding house. So, ako nandito tayo. Papalawak ko itong mga abubot ko dito. Palawak ko ito. Sorry guys, itong kumot na to galing to sa ospital kung saan si nanay, si ama, yung pasyente ko, diba? Kung nakikita niyo sa mga vlog ko, sa live ko, may pasyente ako na si ama yung tawag ko. So ito yung pinagamit sa akin na binayaran nila doon sa ospital, pinadala to sa akin. Remembrance ko to kay ama. Tapos ito, nung unang dito yan pinadala sa akin.
Yung bedsheet din. Kailangan natin ito para all wash. Kukunin ko naman din to mamaya. Ito. Ang dami kong labahan ha. Siguro mga 200 plus yung mababayaran ko dito. Samahan niyo ako magpa-laundry. Pag hindi ito nakuha mamaya na po. Lagot ako nito mamaya. Wala akong bedsheet. O samahan niyo ako magpapalaundry tayo. Dami kong labahan. Ayan, Cebu City Health. And then sa tapat si Carita Elementary School. Malapit lang ako dito sa pinagtatrabahuan ko before. Ayan no. And then doon tayo magpapalaundry sa tapat. So dito tayo dadaan. Ito yung pawis ko. Sale. Punuan 01K punuan. Bagong open sila kaya naka-sale sila kasi bagong open sila. This week lang ata, kahapon lang ata. Makaka-discount tayo. And then malapit na naman sa boarding house ko. Mga 2 to 3 minutes walk lang. Diba? 7 kilos yung inabot ng natin. Tignan natin kung magkano yung babayaran natin. Diyan na mo 8. Nakuwangan man. Consider na siya sa 8. Consider na nga ni. Pakutan na lang. 7.15. Ang per load ninyo kay 8 kilos. Bilang mabayaran? Kuhan ma'am, kuhan man na din 6% sale? Oo. Kuhan man na siya ma'am. Ako sa ba? 185, yung mabayaran na lang ano. Full service with pack IL and 2 sachet brownie. $174. Apil naman ka ng sabon? Apil. Saka sabon, doa ka daw ni. Doa ka daw ni. Kung ipatuloy na kung daw ni, mag-adra ko. At kag 10. Dili naman yung maguba. Maguba ang machine. Tura din minimum. So mga pila ka minutes ni siya? Kuhan na to. Siya na to kay 25 and then dryer and dryer. 35 minutes niya. 25 minutes ang dryer. What time mo mag-close? What time mo mag-close? Bayaran ako daan? 174 Moni. Procurato. Say? Hantod ka na sa inyong sale. Procurato. Hantod ka na sa iyong sale. June 2. Kano saan mo nag-open? 27. 27. It's a Double S? Oo. Jesus. Kira naman ng pangalan. Jason, no? Procurato. Kira na. Pizza din. Hindi klaro mo ko ano. Ano mo aga. Onse parang ngipon. O dili man sakit akong ngipon.
ngayon pabalik na ako ng boarding house and babalikan ko na lang yung pinalaundry ko kasi hindi pa tapos lahat. Ayun, sa boarding na ako. Sa boarding house. Naghasan ko yung pinagkainan ko kanina. Hello guys. Ayun, lumabas na naman tayo kasi babalikan natin yung pinalaundry natin. Ito no. Ayan. And then dyan lang ako nag-work. So malapit lang. So ayun. Nasa boarding house na tayo. Hindi ko lang lalakasan yung boses ko kasi natutulog na yung ka-boarding mate ko. Actually, maga pa naman. 8. Mag-8. Alas 8 na pala. So, ayun. Kumbaga, parang hindi naaalikabukan yung mga damit ko. So, nabili ko to for only 129 pesos. Nakuha ko na yung pinalaundry ko. Nalagay ko dito yung mga gamit ko para yung mga damit ko para hindi nakakalat sa taas kasi what if may biglang matulog dito sa sa boarding house ko. Nakakilala ko lang. Allowed ako magpapatulog ako dito once nakilala ko yung tao. Like, hindi nakauwi, hindi nakasakay. Ganun, okay lang. Kung nandito ako sa city. Kasi, pwede naman, allowed naman yung visitor dito sa boarding house. Pwede naman matulog. Basta wag lang aabot ng more than 3 days. Kasi mag-charge na ako ng tubig. Diba? Okay lang. Kasi, dito sa boarding house ko, yung binabayaran ko dito sa room na to is 3,000 pesos. And then, kung dalawa kami na magaran dito, balitag 1,500 sa amin. And then, may sariling submeter. And then, yung tubig, 200 pesos per head. Pero 150 pesos lang yung siningil sa akin last month. So, mag 2 months pa lang ako dito. Okay, medyo malaki din. Dito ko ilagay yung net natin. Para hindi kung saan-saan nakalagay. Para just in case of emergency, isang bitbidan lang ng mga gamit natin, diba? Naman yung mga damit ko dyan lang na nakalagay sa taas. So, kanina hindi na ako nagkwento kasi hindi pwede na habang naglalakad ako dun sa Colon is mag-vlog ako. Possible na mas-touch yung phone natin kaya nakaw video lang yung ginawa ko kanina. So, to make the story short, pumunta ako ng Colon after kong magpa-laundry and then sumakay ako ng 01K na jeep. So 15 pesos lang yung pamasahe. Malapit na ako dito, siguro mga 10 minutes lang papunta ng Colon. Nasa Carita kasi ako. And then pumunta lang ako dun para bumili ng butin. So kanina, yung pinagtrabahuan ko kanina, nakasahod ako kasi nagreklamo ako eh. Kasi kahapon hindi ako in-inform na yung pag-dutihan ko pala kahapon is wala palang sahod. So, nagreklamo ako doon sa kumuha sa akin. Sabi ko kamo, hindi pwede na walang sahod kasi expenses ko palang pamasahe from Katmon kasi akala ko na magrelibo ako. Start ng duty ko. Hindi man lang sinabi sa akin na ano ka pa lang, attorney ka pa lang, so wala kang sahod, walang ganun. And then doon ko na nalaman doon na mismo sa bahay na aalagaan ko na
wala palang sahod kasi training pa lang. So yung patient na alagaan ko doon is nagda-dialysis siya, and naka-tracheo siya. Naka-tracheo siya. And then ayun, hindi pa naman ako marunong mag-tracheo, kaya kailangan pa akong turuan. And then yung problema lang kasi hindi sinabi ng caregiver na ganito yung rules nila. Magte-training ka muna. Hindi din sinabi, hindi malino kasi hindi kasi malino yung pagkaano ng caregiver din na nag-hire sa akin, na hindi rin malino yung pagkasabi. Kasi nung nag-usap kami, tinanong ko magkano yung rate, ganito yung rate. Sabi ko okay na, mababa, hindi siya minimum, pero okay na para sa katulad ko na nag-uumpisa pa lang, wala pang experience. Sabi ko, so nag-okay ako. And then sabi ko, kailan, sabi niya now na kailangan. So syempre hindi niya sinabi sa akin na training ka pa, okay lang mo ito, training. So never pa kasi naka-experience sa ganun, kasi nung nag-NGT ako doon naman sa hospital yun, tinuruan naman ako ng nurse, so madali lang. And then doon sa actually pag prosigido ka matuto, madali na lang yan sa'yo, diba? Lalo na kung gusto mo yung ginagawa mo. So yun nangyari, doon na ako sinabihan na wala akong sahod, training, and then nagastos ko sa pamasahe more than 300 kasi galing pa ako ng Katmon, then bumunta ako ng city to Lapu-Lapu, so medyo malayo. And then more than 3 hours na biyahe ko from Katmon. And then pagdating ko doon, yun pala sasabihin na wala akong sahod, ganito. Sabi ko hindi pwedeng ganun. So ayun na nga nangyari, hindi ako sinahuran ni piso, ni refund sa pamasahe, wala. So sige, sabi ko, sige, okay lang, at least wala man akong sahod ngayon, may natutunan naman ako. Sabi ko, okay lang, kasi ako decidido ako na matuto, okay lang kahit na walang sahod, basta matuto lang ako. Sabi ko sa isip ko. So kanina kasi yung caregiver kasi magre-resign na, kasi aalis na ng ibang bansa, pupunta sa ibang bansa. So pinasama kami dun sa hospital para kasi may schedule si nanay ng dialysis. So pinasama kami dun, and then sinabihan ko siya na hindi pwede na ikaw yung caregiver ni nanay, hindi pwede na aalis ka lalo na naka-dialysis, kasi sabi niya na mas marami daw yung na-expired sa dialysis habang dinadialysis kumpara sa bahay. Yun yung sabi niya, pero ako hindi ko alam yan, sa kanya ko lang nalaman. So sabi niya, pag nag-hypo daw si nanay, pag alam mo na hypo, ganyan, sabi niya ganun. Yung sinasabihan niya kami, pag nag-hypo, ganyan, tumawag kayo. Sabi naman ng isa ko, kasi dalawa kami classmate na trainee. Dalawa kami ng classmate ko na trainee. So sabi ng classmate ko, ay huwag kang umalis, kung gano'n, huwag mo kami iwan dito, kasi di namin alam, baka mag-hypo si nanay. Umalis talaga siya, guys. Magpaganda daw siya. So sabi ko, just in case may mangyari dito kay nanay, ikaw yung nakapirma na, ikaw yung kasama, ikaw yung mananagot. Kasi kahapon din, pagdating ng classmate ko doon ng umaga, alas 9, iniwan niya, kaya magpa-blondie daw siya, magpa-ribbon daw siya ng hair. Umalis siya, pero yung sahod niya kompleto. Bumalik siya alas 5 na ng hapon. Hindi man lang binigyan binigyan pala niya ng pamasahe. Ay, hindi pamasahe, parang lang yun, hindi ko alam, pang snacks mo yun or ano. Binigyan ng 100 pesos from 9 AM to 5 PM. 100 pesos lang yung binigay sa kanya. Sabi ko sa classmate ko, dapat hindi ka pumalag na ganun yung bigay sa'yo, kasi ilang oras ka nag-duty dito, and then umalis siya, nagpaganda siya, may sahod siya, diba? Kompleto yung sahod niya. So dapat yung sahod niya nung time na wala siya, dapat ibibigay sa'yo. Sabi ko, next time huwag ka kasing pumayag na ganun. Kaya kasi kinakaya-kaya ka, kasi pumapayag ka sa ganung setup. So kanina sinabihan ko, kasi ayaw niya magsabi na dapat sahuran kami, ganito ganyan. So ako na naglakas loob na
Sabi ko sa kanya, hindi pwede na gano'n, hindi pwede na wala kaming sahod, tapos ikaw, aalis ka kasi nandito kami, may sahod, kumpleto yung sahod mo. Sabihin mo sa amo mo, sabihin mo kay sir, na magpapasahod kami, kasi hindi pwede, nag-effort kami dito, nag-aasikaso kami sa pasyente, habang ikaw, nandun ka sa labas. Sinabihan ko siya. So, nung sabi niya sa amin, sige na, sabihan ko si kuya. So, pagbalik niya, sabi niya, ay, salamat kasi nakalabas ako, naka-withdraw ako. So, sabi ni kuya, bigyan daw kayo ng sahod. Sabi ko, maganda naman, mabuti na nagreklamo ako kasi kung hindi ka masasahuran. So, binigyan ako ng 800 pesos. Kanina, bali, tag 800 kami ng kasama ko. So, binili ko ng butin. So, ito 500 to. 499 pesos. So, binili ko to kasi alaala ko sa aking pasyente na naka-tracheo. Tracheostomy. Nalibulol kasi ako. Basta alaala ko to sa kanya na first sahod ko kay nanay na naka-tracheo. And then, nung araw na nandun kami sa dialysis center sa ospital. So, gusto ko kasi guys yung first sahod ko, meron akong remembrance, like yung kay ama naman, well, yung nabili ko lang yung uniform, dalawang uniform na set. So, 1,100 yun, dalawang set. So, yun lang yung nabili ko sa, tapos ito pala relo, and then bag. Siguro kung hindi na-expire si ama ng mabilis, siguro nakakapag-ipon ako kay ama. Marami yung sahod ko kay ama. Hindi lang ako nakapag-ipon kasi inano ko kay husband ko, and then padala din ako kay mama, paggastos sa bahay, mga bayarin, mga utang, insurance. Wala kami insurance. Yung binabayaran ko St. Peter. So, ito. And then, ito. So, yun guys. Hindi ko alam. Ngayon, hindi pa ako tapos ng OJT ng childcare. Nga pala, uwi ako ng Tacloban this coming June 6. June 6 ako uuwi, and then mag-meet kami ng tita ko and yung tito ko dito sa airport ng Cebu. So, that's all for today. Hindi, magbabalag pa pala ako mamaya or bukas siguro pag nandito na si husband ko. Kasi bukas, pupunta yung husband ko kasi meron siyang appointment early in the morning. Dito lang malapit. So, dito siya magla-lunch siguro. So, hindi ko pa alam kung ano yung lulutuin ko kasi kaya ako bumili ng butin kasi gusto ko na lutuan yung husband ko dahil hindi siya pwede kumain kung saan-saan, hindi siya pwedeng kumain ng kung ano-ano. So, dapat lutong bahay lang yung pwede sa kanya, and as much as possible, no oil. So, kaya gusto ko sana pumunta ng Carbon, kaso yung budget ko is hindi na siya abot ng Carbon, kaya hindi ko alam. May pambulong question, siguro itlog na lang. May itlog ako dito. Kasi yung sinahod ko, kasya lang siya sa pinamili ko today. Dapat pala hindi ko namili ngayon. Pero kasi crisis. So, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Abangan nyo yung part 2 kasi yung part 2 na video na to, yung next na upload ko na to guys, nagkukwento ko kung bakit wala na si Nikki sa bahay, wala dito si Inting sa bahay. So, abangan. Bye bye. Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload ko. Bye bye.